Pinag-aaralan natin ang patungkol sa ang mga sakramento. Kung naalala niyo po, doon sa question and answer 65 up to 68, ay tinalakay natin ang pasimula ng pagpapaliwanag patungkol sa mga sakramentong itinatag ng ating Panginoon. Mahalaga po ito kasi ito yung mga sakramentong itinatag ng Lord na nakikita natin na spiritually He is present sa mga sakramento na ginagawa natin through the Word of God na binibigkas every time na ginagawa natin ito. So mahalaga ito na pinapatunayan na kapag nakikita natin, especially sa ating sakramento ng banal na hapunan o ng communion, pinapakita sa atin kung ano ang ginawa ni Jesus sa cross. Nalalasahan natin through the bread and the grape juice or wine kung ano ang pagtitiis ng cross ng dugo ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo. Kaya napakahalaga po nito Kaya nakita natin sa question 65 hanggang question 68 na sinagot naman, napakalinaw. Doon tayo nagtapos ng last Sunday sa question and answer 68. Ang sabi doon, ilang bang sakramento ang itinatag ni Kristo sa bagong tipan? Ang sagot, 2. Alalaong bagay, ito'y ang banal na bautismo at banal na hapunan. So, yung cross-reference natin dito, 1 Corinthians chapter 10, verse 2 and 4, na nakita natin doon na pinaliwanag ni Apostle Paul yung mga even from the Old Testament na kung saan ay meron ng glimpse o pagpapakita patungkol dito sa itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. And I want to read itong 1 Corinthians chapter 10, verse 2 and 4. And now listen carefully in verse 2. Sa gayon, nabautismohan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkain espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. So very clear, meron ng glimpse, meron ng pagpapakita from the Old Testament na yung Israelite ay malinaw na pinapakita na sila ay nabautismohan sa ulap at sa dagat, na pag-aralan natin mabuti yon. Of course, yung dagat, makikita natin na tubig ito, na yung mga Israelita ay naligtas sila sa pamamagitan ng tawid nila sa dagat na pula. Tama po ba? Hinati ng Panginoong Diyos yun. Nabautismohan sila. Alam natin yon, yung isang kantay, God will make a way, di ba? Hinati. Tapos makikita din naman natin na yung mga si Pero at saka yung mga katauhan niya namatay din through the water. At nakita din natin from the Old Testament in Genesis chapter 7 kung paano na-save sila Noah at saka na-save hindi na-save yung mga tao, nakita natin yon through the water din po. At sinasabi din dito sa 1 Corinthians chapter 10 na maliwanag na sa verse 3, kumain silang lahat ng pagkain spiritual. Uminom din ng iisang inuming spiritual. At pagdating doon, galing ito sa isang bato. Yung batong binabit dito, malaking letter, which is, this is the typology of Jesus Christ. That's why, from the Old Testament, meron na siyang glimpse, meron ng pagpapakita. Yung itong dalawang ito, na bautismo at saka ang pagkain through the Lord's Supper. Kaya malinaw po na may glimpse na from the Old Testament. So ngayon, we will study by God's grace itong ang banal na bautismo.
So, ngayon, ito ay tinalakay sa Lord's Day 26, question and answer, 69 up to 71. If God permitted na matapos natin ito, ay mas makikita natin sa mga susunod pang araw bakit mahalaga ang tinatawag na banal na bautismo, di ba? And this is referring to the water baptism, whether the mode is wini-wini or binubuhos, pouring out, sprinkle and pouring out, or immersion o nilulubog. Ito yung dapat nating maintindihan. Now, in question 69, ganito ang gustong itanong sa atin. Paano pa napapaalalahanan at nabibigyan ng katiyakan ng banal na bautismo na ang tanging pagpapasakit ni Kristo sa krus ay tunay na mahalaga sa iyo? So, pinapakita ngayon dito na yung kahalagahan para sa iyo ng kamatayan o pagpapasakit ni Kristo. So, yung Lord's Supper, malinaw na ang tinuturo nito ay ang pagpapakasakit o ang kamatayan ni Kristo sa krus, na dapat daw ay mahalaga sa atin. Mahalaga sa atin. Kaya yung maiintindihan natin dito na before you become a member ng church, prerequisite yung mabautismohan po dapat. Yung isang hindi mananampalataya na naging mananampalataya dahil sa panliligtas ni Kristo sa Kanya. So, this is our privilege sa lahat ng mga totoong naligtas. So, ibig sabihin po, paano mo ba pinapahalagahan yung banal na bautismo? O paano mo pinapahalagahan sa buhay mo ngayon yung karanasan na ikaw ay nabautismohan sa tubig? Now, this is the answer. Sa ganito, itinalaga ni Kristo itong panlabas na paglilinis sa pamamagitan ng tubig. So, ang nagtatag ng bautismo o banal na bautismo, hindi ho tao, hindi ho basta church. Ito po ay itinalaga at itinatag ni Kristo na panlabas na paglilinis sa pamamagitan ng tubig. Well, alam natin, logically, na ang water ang siyang naglilinis sa ating maruming katawan. Pero, yung nagtatag nito ay walang iba kundi si Kristo. The familiar passage na binabanggit dito palagi ay yung kanyang huling bilin. Binilinan niya sa Matthew chapter 20, verse 19, ang kanyang mga disciple. Binilinan niya ang kanyang church. Sa Matthew 28, verse 19, ganito ang ating mababasa na salita ni Jesus Christ. Sabi rito, kaya umayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Take note po itong kasunod. Bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, para saan ba ito? So, una-una sa lahat, malinaw na ang bautismo ay aral at turo ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan, sinasabi niya na dapat na ang isang naligtas ay bautismohan sa tatlong pangalan o persona pero sa iisang Diyos. So, paano ba ito? Now, pinapakita sa atin ngayon na sa ating tinatawag na form of baptism, para mabigyan na kayo ng paunang paunawa, bakit tayo binabautismuhan sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, at pangalan ng Espiritu Santo, ay dahil ganito. Una, meron pong iisang Diyos.
At ito ay nagpakilala at nagpahayag ang isang Diyos na ito sa tatlong persona. May isang Diyos pero may tatlong persona. Itong one God na ito na tinuturo ng Biblia, sila ang Diyos sa walang hanggan. Sa walang hanggan. At sa walang hanggang iyon, ay mayroong plano ang Diyos. Hindi lamang sa kanyang paglalang ng langit at lupa o ng mundong ito o sa paglikha niya sa tao. Kundi mayroon silang plano, yung tatlong personang ito sa isang Diyos, sa pinakasentro ng gagawin nila, yung pagliligtas. At malinaw na nakikita natin na ito ay tinatawag na Pactum Salutis o Covenant of Salvation. Yung aspeto sa plano ng ating Panginoong Diyos na may covenant, may tipanan ang tatlong personang ito sa isang Diyos. Bago nila likhain ang langit at lupa at ang lahat ng naririto at maging ang tao, doon sa Genesis chapter 1. Kung inyong maaalala, sa Ephesians chapter 1, verse 4, ang sabi doon, at sa atin nga pakikipag-isang ito, kanino? Kay Kristo, hinirang na niya tayo, kailan pa? Bago pa likhain ang sanlibutan. So malinaw, na bago pa ho, lumikha ang Diyos ng langit at lupa at lahat ng narito, bago pa niya likhain ang tao, ay meron ng plano ang Diyos sa pagliligtas. At ang sabi doon, at sa ating ngang pakikipag-isang ito, kanino? Sa Diyos, sa kanyang pagliligtas, ay hinirang na tayo, pinili na niya tayo, kailan pa? Bago pa likhain ang sanlibutan, before the foundation of the world, because before the creation of the world. So, ibig sabihin, bago pa ho mahulog sa kasalanan, si Adan, ang unang magulang natin, may plano na ang Diyos sa pagliligtas at alam niya na mahuhulog sa kasalanan si Adan. Foreknowledge po niya yan. Kung alam niya na mahuhulog sa kasalanan si Adan at meron na siya na plano sa kaligtasan, ibig sabihin, alam na ng Diyos sa sangkatauhan mula kay Adan na bilyon-bilyon na nahulog sa kasalanan kung sino ang para sa kanya ron. Kaya sabi ng Ephesians 1:4, at sa ating yung pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. At malinaw, sa Romans chapter 8 verse 29, ano sabi ron? Ang sabi ron, at ang lahat ng kanyang itinalaga, hanggang 30, at ang lahat ng kanyang itinalaga ay kanyang tinawag. Ang lahat ng kanyang itinalaga ay kanyang tinawag. Ang tawag sa English doon, those who are predestined, ang salitang predestined sa Tagalog po ay, sa English po ay may dalawang salita po yan. Yung salitang P-R-E, ay prefix word, bago. Tapos yung predetermine o predestination, ang ibig sabihin of tutunguhan. Ibig sabihin, doon sa Romans 8:29-30, bago pa mahulog sa kasalanan si Adan at si Eva, especially si Adan, at pumasok ng kasalanan sa bilyon-bilyong tao, meron na itinalaga ang Diyos sa kaligtasan. Of course, di ho natin alam kung sino yon. Tama po ba? Nakukonfirma lang natin kapag ka siya ay binorn again ng banal na espiritu at sumampalataya na pinagkalooban ng pananampalataya ng banal na espiritu kay Kristo Jesus sa kanyang buhay. So ngayon, bakit binabautismohan tayo? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Dahil may isang Diyos sa tatlong persona. At kinaklaro ko sa inyo na meron ng pagtatalaga at plano ang Diyos bago pa lalangin ang sanlibutan.
Otherwise, kung hindi natin paniniwalaan yon, hindi po siya omniscience, hindi po siya marunong. Tama? Marunong po ang Diyos, omniscience. Alam niya po ang lahat ng bagay. So, ibig sabihin, ang pinupunto ngayon natin na mahalaga dito sa pagpabautismo sa tatlong pangalan ay nagpapaunawa ho na ang Diyos Ama, kapag pinabautismohan tayo sa pamamagitan ng tubig, ay sineselyuhan tayo. Sineselyuhan tayo ng bautismo na tayo ay pinili at hinirang ng Ama. Yun ang maliwanag doon. Kaya po, tingnan nyo, binabautismohan kita sa pangalan ng Ama. Ang ibig sabihin po nun, malinaw po yun, na nasiselyuhan ka na ikaw ay pinili ng Ama. Ngayon, bakit babautismohan sa pangalan ni Jesus? Sineselyuhan ka na ikaw ay tinubos ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay sa cross. At bakit ka binabautismohan sa pangalan ng Santong Espiritu Santo? Sapagkat sineselyuhan ka na ikaw ay na-born again, na-regenerate, o na-born again sa pamamagitan ng gawa ng Banal na Espiritu. At ang Espiritu Santo ang selyo ng iyong kaligtasan. Kaya ngayon, dapat maintindihan ninyo, nasa form po ng baptismal form po natin yan, na kapag binautismohan tayo in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, pinapakita doon na yung salvation natin, gawa lahat ito ng ating Panginoong Diyos na nakasentro kay Kristo. Because Jesus is the center of God's covenant sa pagliligtas. Bakit? Wala kang nakakita sa Ama, pero pag nakita mo si Kristo, nakita mo na yung Ama. Tama? Wala akong nakakita sa Holy Spirit, pero dahil kay Kristo Jesus pinapakita sa atin na we have Holy Spirit na nagligtas sa atin at nasa ating mga sarili. Kaya nga ho, ang punto de vista rito, ang sentro ho ng tipan ng pagliligtas ng Diyos sa Latin, Pactum Salutis, ang ibig sabihin po nito, niligtas tayo ng isang Diyos sa tatlong persona. Lahat po sila ay nagligtas sa atin. Hindi ho natin pwedeng sabihin na dahil si Kristo lang ho ang napao sa krus, nabuhay, nakita natin na parang si Jesus lang yung nagligtas sa atin. Hindi lang po siya. This is the plan of the triune God. Ang participation ng God the Father, pumili siya. Ang participation ng Holy Spirit, nagre-regenerate siya, nagbo-born again siya. Subalit ang sentro ng salvation natin ay walang iba kundi si Kristo. Dahil siya ho ang namatay sa cross. Diyos na nagkatawang tao, namatay sa cross para iligtas tayo. Kaya ngayon, yun ang dahilan. Kaya dito sa Matthew chapter 28 verse 19, yun yung sinabi ni Jesus, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. So kapag naging alagad ng Panginoong Diyos, naging disciple ng Panginoong Diyos, kailangan siyang mabautismuhan. So, kaya nga ho, dapat maintindihan natin, wala hong isang tao na naging Kristiyano na tatanggi na hindi siya bautismuhan. Even in Acts chapter 2, verse 38 at sumunod na talata, yung 3,000, di ba? Na lalaki na ligtas at mabautismo. Pero siguro tatanungin nyo doon, bakit pastor ang ginamit lang doon? Bautismohan nyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Bakit pangalan ni Kristo Jesus lang ang sinabi ni Apostol Peter doon? Meron po tinatawag na context sa Acts chapter 2. Unang-una sa lahat, itong mga naligtas na ito ay mga Hudyo po na hindi kumikilala kay Kristo. Tapos naligtas sila. So they need to publicly confess kung bakit sila binautismuhan sa pangalan
ni Jesucristo, ni Kristo Jesus. It doesn't mean na binautismohan sila sa pangalan ni Kristo Jesus, wala doon yung substance ng three person. Nandun po yun. Iba yung context nun. Kaya sila binautismohan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo dahil itong mga taong ito ay mga Hudyo na dinideny nila si Jesus Christ na God. Dinideny nila si Jesus Christ na Savior nung una. So si Peter, ang layunin niya bakit kailangan silang bautismo sa pangalan ni Jesucristo to prove publicly na talagang si Jesus ang source lang ng kaligtasan nila. So tuloy natin. So, pinatingnan natin, itinalaga ni Kristo itong panlabas na panlilinis sa pamamagitan ng tubig. Kalakip nito ay isang pangako. Ano ba yung pangako na yan? Kapatawaran ng kasalanan. Tingnan nyo yung Marcos 16:16. If you want to open your Bible, in Marcos chapter 16, verse 16, ganito ang sinasabi sa Marcos 16:16. Ang sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Alam nyo, yung salitang sumampalataya and then at nabautismuhan, interchangeable po siya. Kasi sa atin na mga reform, meron po kasi tinatawag na covenant eh. Halimbawa, let's say, sabihin natin, kung si member po natin, ang pangalan ay, sabihin natin, ang pangalan niya Mary. So, mananampalataya siya, pati asawa niya. Sa atin po kasi, sa halip na dedication yung ginagawa natin, katulad ng ginagawa ng mga ibang pananampalataya, dinededicate sa Panginoon, yung bata, na wala ring knowledge, tama? Alam ba ng bata na dinededicate sila? Hindi po, di po ba? Bakit sila dinededicate? This is the act of his parent, di ba? Yung magulang yung nagdidesisyon. Bakit nagdidesisyon yung magulang na i-dedicate yung anak nila? Kasi mananampalataya sila. So, pag dinedicate nila, sinasabi nila, Lord, yung anak ko pong ito para sa'yo. Tama po ba? Alam ba ng bata na dinededicate siya ng sanggol? Hindi. Sa atin, that is our argumentation. Kasi merong nagsasabi, bakit yung binabautismuhan? Yung bata o yung sanggol ay ala pa siyang alam. Ang sagot ko doon, bakit yung dinededicate yung bang bata o ng sanggol, alam din ba niya yun? Hindi din daw alam. So, logically, hindi rin alam. Sino ang may act? Bakit i-dedicate yung bata, yung sanggol? Parents. So, ito yung sa amin. Sa Reform, ang essence ng bautismo, bakit nagbabautismo tayo ng sanggol o ng infant baptism? Because of God's covenant. Why? Yung essence sa atin, we are not dedicating yung anak natin sa Panginoong Diyos, kundi dahil mananampalataya yung magulang ng mga sanggol na ito, binibigyan natin sila ng tanda ng tipan. At yung tanda ng tipan na yon, upang sabihin sa mga magulang na yung anak niyong iyan ay hiniwalay sa takbo ng sanlibutan at kasalanan. Kailangan niyong palakihin yan sa pananampalataya kay Kristo at sa aral ni Kristo. At bakit siya binibigyan ng tanda ng tipan? This is coming from Genesis chapter 17. Kung naalala nyo, may circumcision na nangyari sa Old Testament. Yung pagtutuli. Tinuli kahit yung mga sanggol. Bakit po? Kasi tanda ito ng tipan ng Diyos sa kanila, sa pagliligtas ng Diyos sa kanila. Kaya naman, pag pinag-aralan nyo ito, sinabi ng Gawa chapter 2, nasabi ni Apostle Peter, malinaw po ito. Sumampalataya kayo kay Kristo Jesus at maliligtas kayo at ang inyong mga anak. Kung titingnan natin, ang Acts chapter 16, si Lydia, nagpabautismo ang buong sambahayan niya. Yung
Philippian jailer, nagpabautismo ang buong sambahayan niya. And we are called household baptism. Dahil binibigyan ng tanda ng tipan ng Diyos yung bata na anak ng mananampalataya. So, yun yung gusto nating ipakita. So, ano yung kaibahan? Ang kaibahan sa dedication at saka sa infant baptism na covenant ng Lord sa mananampalatayang Kristiyano, sa prospektibo ng reform na mananampalataya, ay may esensya dahil yung tubig na ibinuhos doon sa bata o winisik ay nagpapakita ito ng covenant ng one God in three person doon sa batang iyon. Na ang batang ito ay sineselyohan natin na hinirang ng Ama, binayaran ni Kristo sa krus ng kanyang dugo, at ang banal na Espiritu ang siyang gagawa sa kanyang puso hanggang sa maunawaan niya yung ginawa ni Jesus sa kanyang buhay. Kaya naman, malinaw sa atin na yung bautismo ay isang pangako. This is God's promise. Kaya nga ako dito, sa totoo lang, dapat naiintindihan sa atin ito nakalak po yung pinto. Dapat naiintindihan po natin na hindi po mystery o hindi po yung parang pag binautismohan ka, mawawala na yung sakit ng anak mo, hindi na siya mauusog. Hindi ho sa atin yun. Pinaliwanag ko po ito ng husto sa mga magulang na yung bautismo na ginagawa sa anak ng infant baptism ay may kinalalaman sa pagliligtas ng Diyos sa buhay ng mga anak ninyo. Tapos pagka na-baptize yung anak nyo dito sa church natin, hindi nyo dinadala rito. Wina-warningan ko po kayo, responsibilidad at obligasyon nyo po ang inyong mga anak, mga magulang, na mula sa pagiging sanggol, ay binigyan natin ng tanda ng tipan dito. Na ang pangako nyo sa Panginoong Diyos, hiniwalay nyo yung mga anak nyo iyan sa mga pangkaraniwang sanggol o bata, at nangako kayo sa Diyos na palalakihin nyo ito ng may banal na pagkatakot sa Kanya at aral ng Panginoon, at ituturo nyo kung ano ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Later on, makikita natin na ang mga binigyan natin ng tanda ng tipan ng Panginoong Diyos dito, hindi dinadala ng mga magulang. Sa pagsamba, hindi pinapalaki. This is the time to remind you, mga kapatid, na hindi ho kayo binautismohan dito, bininyagan sa church na ito para lang palamuti na may sertifikasyon yung anak nyo na supporting document para pagka nag-aral, kailangan. Hindi ho yun. That's why, marami sa akin lumalapit patungkol dito, hindi ko sila napagbibigyan kasi hindi naman nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin natin nito. Dapat alam nila, una sa lahat, mananampalataya yung magulang. Yung po yun. So ngayon, this is God's covenant. This is the promise of the Lord. Kaya malinaw ito sa Mark 16. Ang sabi doon, maliwanag po, sa Marcos 16:16, ang sumampalataya at nabautismohan ay maliligtas. So interchangeable po ito. Hindi po ito yung sinasabi ng iba na believers baptism. Tingnan mo, sumampalataya muna yung bata ba? Kaya niya sumampalataya tapos sasabihin, tsaka babautismohan. Nire-reject nila yung infant baptism. Pero hindi po. Pag pinag-aralan po natin ito, hindi po porke sinabing this is connected. Di po ba? Konektado po ito. Kaya nga, si Fernando at si Timothy ay pupunta sa church. So, magkasama kami. Hindi ho yung isang magkahiwalay. So, either na mauna ang baptism, and later on, dahil may tanda siya ng tipan, tapos yung banal na Espiritu gumagawa sa kanyang buhay, naiintindihan niya ngayon yung ginawa ni Kristo. Lumilinaw na sa kanya yung pananampalataya dahil sa gawa ng banal na Espiritu, dahil may selyo siya. Ganito ang ibig ko sabihin. Hindi pwedeng mauna yung bunga. Kailangan magtanim ka muna. Tama po ba? At habang nagtatanim ka, hindi po agad lumalaki. Kailangan pong itanim, alagaan, kailangan niyang tumubo hanggang mamunga. The same way, ganun po tayo. Bakit yung mga sanggol natin, bakit kailangan natin silang isama sa household baptism or infant baptism? Kasi may covenant si Lord sa pamilya na yon. Tama po ba? Na unti-unti mong inilagay sa kanyang puso kung ano ang ginawa ni Jesus sa krus. At dahil ikaw, ang magulang o sino mang kasama niya, unti-unti niya itong dinidilig na salita ng Diyos at panalangin.
at dinadala sa church upang ang batang ito ay pagkalaon ng kanyang buhay ay unti-unting lumilinaw sa kanya ang gospel dahil kumikilos ang banal na espiritu sa kanya. E paano kung yung apo mo, yung anak mo, na nabautismohan sa church natin, may tanda ng tipan ng pag-baptism, hindi mo man lang dinadala sa church dahil hindi ka rin pumupunta, hindi mo man lang sineshare ng Word of God, paano mo ngayon nadidinig para lumago ang pananampalataya ng anak mo o ng apo mo? Ganun po yun. Kaya tanda po ito ng tipan dito sa ating pag-aaral na ako'y tunay na nilinis ng kanyang dugo at espiritu sa lahat ng karumihan ng aking kaluluwa, sa lahat ng aking mga kasalanan. Tingnan nyo. Ang ibig sabihin po kasi ng baptism, ito yung panlabas. Panlabas na nakikita na sumisimbolo na dahil sa dugo ni Kristo na tumikis doon sa krus ng Kalbaryo, hinugasan niya ang ating sala. Tama po ba? Hinugasan niya. Ibig sabihin doon, malinaw na malinaw sa'yo na walang pwedeng maglinis ng iyong kasalanan, walang pwede na magbayad ng iyong kasalanan, maliban sa dugo ni Kristo Jesus. Yun po yun. Kaya mga kapatid, maintindihan natin, later on, liliwanag sa pag-aaral natin dyan. Gaya ng ang ating katawan ay nilinis ng tubig sa lahat ng karumihan. Pag po hindi kayo naligo, mga 2 araw, mga 3 araw, ano yung nararamdaman niyo? Hindi po ba discomfort na? Bakit po? Madumi na eh. So para malinis ka, ano yung gagawin mo? Maliligo ka. So ibig sabihin, ang tubig na ginagamit kung bakit ka binabautismuhan ay sumisimbolo sa dugo ni Kristo. Amen? Hindi ho ito, wala hong problema yung mode of baptism. Nilubog man yung adult, that's good. Yung bata, nasanggol, binuhusan, tama po yung mode na yun. Winiligan, tama po yung mode na yun. Hindi ho sa dami ng tubig. Tama po ba? Dahil ang simbolo ng tubig ay dugo ni Kristo. Kahit na malagyan ka lang, mawiligan ka, hindi mismo yung tubig na yon ang naglinis sa'yo. Nagpatawad ng iyong kasalanan. Kundi si Kristo na iyong pinanampalatayanan na nagtikis ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. That's why, yung tubig, kung bakit ka nilubog, immersion, that is the symbol of the blood of Jesus Christ. Outpouring, binuhusan, simbolo, yung tubig na yon ng dugo ni Kristo. Winiligan, kumuha ng gano'n, winisikan, simbolo ng dugo ni Kristo. It doesn't mean yung volume. Kahit ilublob ka pa dyan, kung hindi ka naman talaga totoong naligtas at sumampalataya, wala hong magiging marka ng pagliligtas ni Kristo sa buhay mo. O yung punto natin. So malinaw po dapat sa atin yan. Sa question and answer 70, ano ba ang nilinis ng dugo at espiritu ni Kristo? So malinaw na ngayon, ang tubig ay simbolo ng dugo ni Kristo. Pero, dapat nating maintindihan na yung mag-a-apply ng dugo ni Kristo o ng kamatayan ni Kristo sa buhay ng isang makasalanan, either adult siya o may sapat na isipan na siya, or infant pa siya, nung binaptize siya, ay walang iba kundi Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo po ang gumagawa. So, kumari, ginawa ko, may nagpabautismo rito, binuhusan ko. Pero ang problema, hindi pala niya naiintindihan bakit siya nagpapabautismo. Nonsense po yun. Dapat maintindihan po niya through the work of the Holy Spirit sa buhay niya. And this is the answer. Again, question 70, ano ba ang nililinis ng dugo at Espiritu Santo? Ang sagot, ito'y pagtanggap mula sa Diyos, nakapatawaran ng kasalanan. Paano natin natanggap sa Diyos ang kapatawaran ng kasalanan? Ito ang kasunod, ang ganda. Batay lamang. Saan? Sa dugo ni Kristo na kanyang itinikis para sa atin sa pamamagitan
ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa cross. So, ang tanong, saan nakabatay ang ating kaligtasan? Batay lamang sa dugo ni Kristo. Kailan? Na tumikis sa cross ng Kalbaryo. So, wala akong ibang batayan ng kaligtasan ng tao, kundi si Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Naintindihan niyo ba? Ngayon, kailan niya ginawa ito? Sa pamamagitan ng kanyang pagpapasakit o kamatayan sa cross. At dagdag pa, ito'y pagtanggap ng pagbabago sa pamamagitan ng banal na Espiritu at pinagiging banal upang maging kabahagi ni Kristo upang na sa ganon ay patuloy tayong mamatay sa kasalanan at makapamuhay ng may kabanalan at walang kapintasan. So, napakaliwanag na sino yung nag-a-apply sa buhay ng isang tao doon sa ginawa ni Jesus sa cross. Kasi ang totoo dito, the natural man cannot understand what is spiritual. Hindi ko niya kayang intindihin yun. Ang nagbibigay po ng pagpapaunawa sa atin doon sa ginawa ni Kristo sa cross ay wala pong iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya hindi no po sabi, at dagdag pa rito, yung pagtanggap ng pagbabago sa pamamagitan ng banal na Espiritu at pinagiging banal. So, in other words, bago tayo makapanampalataya kay Kristo, bago natin maintindihan na ang tanging maglilinis lamang ng ating kasalanan ay si Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, this is the work of the Holy Spirit sa panloob na pagkatao po natin. Siya po ang naglalagay ng pagbabago sa puso natin. Well, kung i-define ko kasi ito, ang turo ng Bible, hanggat hindi naboborn again ang isang tao na makasalanan, hanggat hindi siya nare-regenerate o nababago yung puso niya, mananatili po siyang patay spiritual sa pangunawa kung sino ang Diyos. Bakit po? Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1, hindi nyo ba alam na kayo'y patay dahil sa inyong mga kasalanan at pagsalangsang sa Diyos. So spiritually, the natural man is dead. Patay po siya sa natural na kalagayan niya. Unless, o maliban ang banal na Espiritu muna, ang magbago sa puso niya. So paano binabago ito? Of course, alam natin na bago ho tayo makapanampalataya sa Panginoong Diyos, kay Kristo Jesus, doon sa ginawa niya sa cross, kailangan muna, binigyan muna tayo ng buhay ng banal na Espiritu para makapanampalataya tayo. Kung ang usapin natin, total depravity, ganap na makasalanan, spiritually dead siya, kahit po yung isang makasalanan na anak mo, kapatid mo, kasama mo sa work, sigawan mo yan ang sigawan, tinuturo mo yung salita ng Diyos, may kasama pang sampal, hindi mo niya maintindihan niya kung spiritually dead pa po siya. Tama? Kailangan muna, para maunawaan niya yan, para marinig niya yan, para makita niya ang ginawa ni Kristo sa krus, para maramdaman niya ang pagmamahal ng Diyos sa kanya, kailangan muna magkaroon siya ng spiritual life sa puso niya. Amen? Kailangan muna niyang baguhin. And this is the work of the Holy Spirit. Kaya alam nyo, kung bakit po kayo nakapanampalataya kay Kristo, hindi mo yung free will mo eh. Hindi yung sariling kalooban at decision mo eh. Alam mo bakit ka sumampalataya sa Panginoon? May ginawa yung banal na Espiritu sa puso mo. Ang una niyang ginawa sa'yo, binuhay ka niya muna spiritually at tinuro ka niya na sumampalataya doon sa ginawa ni Kristo. Yun ang ibig sabihin po nun. Kaya di ba sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 2, ang mga bagay na spiritual ay mauunawaan lamang ng mga taong nagtataglay ng Espiritu. Tama po ba?
So, maiintindihan mo ang patungkol kay Kristo dahil may Espiritu Santo nagpapaunawa sa iyo. Pero may karugtong. Ang sabi ron, ngunit sa mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu, para sa kanila, kahangalan ng mga yon at hindi nila mauunawaan. You see, the natural man cannot understand what is spiritual. Hindi nila kayang intindihin yon. Kaya nga, kahit ano gawin mo dyan, sampa ka, hindi mo sasamba yan eh. Hindi nga nila, para sa kanila, kahangalan yon. Foolishness po yon. Sa Tagalog, B.O.B.O., hindi ho nila naiintindihan yun. Kahit ano gawin mo. Kaya nga ho, ang susi sa isang tao, kailangan niyang marinig ang gospel dahil yung banal na Espiritu, doon siya kumikilos sa buhay ng isang tao ngayon. Kaya sabi ng Romans 10, paano sila makakapakinig kung walang mga ngangal? At paano sila sasampalataya kung wala silang naririnig? So, the Word of God, the gospel, at saka yung Holy Spirit, in mysterious way, gumagawa yung banal na Espiritu wherever we are, kahit saan pa tayo, basta pinangalan mo yung gospel, hindi ito babalik sa Diyos na walang kabuluhan. Kaya nga ho, malinaw na yung banal na Espiritu may kinalalaman. At ang banal na Espiritu, ang tanging trabaho niya sa isang makasalanan, ituro ang tao doon sa ginawa ni Kristo sa cross. Kaya sabi ni Jesus Christ, ang ministeryo ng banal na Espiritu, kung ano yung narinig niya sa akin, yun yung sasabihin niya sa iyo. Yung trabaho ng banal na Espiritu, dadalhin niya tayo palagi doon sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kapag ang isang tao ay hindi pa mananampalataya. So malinaw po dapat sa atin to, na ang banal na Espiritu, siya yung nagpapabanal sa atin at kailan ito nagsisimula nang tayo ay sumampalataya. And then, kasunod po ng pagsampalataya natin kay Kristo para sa buhay na walang hanggan ay ang pagpapabautismo sa tubig. This is a prerequisite. Hindi ito baliwala. That's why walang tatanggapin kahit sa simbahan. Walang tatanggapin sa isang lokal na simbahan as official member ng isang local church nang hindi sila nabautismohan. Or else, galing sila ng ibang simbahan, nabautismohan na. Yung major doctrine, nandun sa simbahan na pinanggalingan nila, basta hindi sila kulto, okay po yun. Ako hindi na ako nagbabautismo. Once na nabautismo ka in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, wag lang sa Juanes, wag lang sa Roman Catholic, wag lang po sa ibang kultong simbahan. Pero pag binautismo ako doon, sa akin, accepted sa banal na kasulatan yon. Hindi po nagsesave ang bautismo. Pero ang bautismo ay turo ni Kristo na kung totoo kang naligtas, dapat magpabautismo ka. Amen po ba? Yung iba takot na takot magpabautismo eh. Sasabihin nila, ayoko magpabautismo, baka pag nagpabautismo ako, hindi ko na magawa yung gusto kong gawin. Eh doon pa lang ho, mali na yung proposition mo eh. Kung totoong niligtas ka ng Panginoon, kung totoong binago ka ng Panginoon, ba't natatakot ka na hindi ka makagawa ng kasalanan? Di ba dapat sasabihin mo, niligtas ako ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, sa pamamagitan ng kanyang dugo, pinatawad niya ako, nilinis niya ako sa aking kasalanan, wala akong karapatan na mas maging matalino pa sa Diyos, matalino pa sa Biblia, na hindi ko papapasakop ang aking sarili upang gawin ko itong utos ni Kristo na lahat ng sumampalataya sa Kanya ay dapat mabautismuhan. Ang mga alagad niya, gawin yung alagad ko, ang lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. So, ito yung kahalagahan na dapat nating maintindihan, mga kapatid. Na ang sakramento ng banal na bautismo ay dapat maliwanag sa atin. Na ang tubig ay simbolo ng dugo ni Kristo na luminis sa ating mga kasalanan. Na siyang naging dahilan kung bakit naintindihan natin yon dahil may ginawa ang banal na Espiritu sa ating puso. Tinuro niya tayo sa kamatayan ni Kristo dahil binago niya tayo. Amen? So yun yung dapat nating maintindihan. Kaya hindi tayo dapat maging matalino pa sa Diyos at sa Biblia. Nasasabihin natin, ayoko na magpabautismo. Malinaw dapat sa atin na ang bautismo ay turo ni Kristo at dapat naiintindihan natin kung bakit tayo nagpapabautismo.
Hindi ka nagpapabautismo dahil gumaya ka lang. Hindi ka nagpapabautismo para makasama ka sa excursion na magsuswimming. May mga ganun kasi eh. Di ba? Hindi ka nagpabautismo para lang sa ganito. Hindi, dapat malinaw po sa atin, mga kapatid. Amen? So, hopefully, we will continue our study this sa question 67 and 68 sa susunod na Sunday. Amen. Any question? Is there any question po? Bago ako mag-tapos dito sa Sunday school natin. Lana? Let us pray. Lord, maraming salamat sa umagang ito na napaka-mabiyaya niyo. Tinuruan niyo po kami na maunawaan namin kung ano ang kahalagahan at kung ano ang pinaka-kahulugan ng bautismo sa tubig. Ito ay nagtuturo sa amin na ang bautismo ay tinatag mismo ni Kristo Jesus na nanggaling po sa Old Testament sa 1 Corinthians chapter 10 verses 4 to 6 na pinakita na ang kahulugan ng bautismo sa bansang Israel na bayan ng Diyos, iglesia ng Panginoong Diyos sa Old Testament. At ito ay naganap sa pamamagitan niya po ni Jesucristo na siyang nag-alay at nagsakripisyo ng kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Kaya Lord, I pray na muli niyong naipaalala sa amin kahit ilang taon na kaming nabautismuhan na lagi naming alalahanin yung bautismong ginawa sa amin ay walang iba, kundi yon ay nagtuturo sa ginawa ni Jesus na paglilinis, pagliligtas sa amin sa pamamagitan ng bautismo ay naunawaan namin na ang dugo ni Jesus ang luminis sa amin. Sa mga narito na malamang ay hindi pa nababautismuhan, Lord, nawa ipaunawa niyo po ng higit pa ito. Dahil this is a privilege of all genuine Christian na makaranas ng bautismo. Sa pagpapatuloy namin ng pag-aaral nito sa mga susunod pang linggo, mas turuan niyo pa kami na malinawan ng husto ang paksa at aralin ng sakramento ng bautismo. At the end, Lord, alam namin na si Jesus lang talaga ang aming tagapagligtas. Kaya Lord, magbigay po nawa ito ng reformation o pagbabago at revival sa heart namin. Paalalahanan niyo kami na minsan sa buhay namin, binautismo kami. At yon ang pinakamasarap na nangyari sa buhay namin. At pinakamasarap at kasaysayan ng buhay namin na naging desisyon namin. Na si Jesus ay pinahayag namin at pinanampalatayanan namin na siya lamang ang tagapagligtas ng aming buhay. At nawa, Lord, magpatuloy pa ang grasya at biyaya ninyo na turuan kami na makapagtagumpay sa anumang kahinaan ng aming buhay. This is our prayer in Christ's name. Amen. Palakpakan po natin ang ating